Hello guys, hello Pisces, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888, welcome guys. Alamin natin kung anong messages, preparation, kapay energy para sa lahat. Pisces, ito yung unexpected blessings or unexpected or hindi mo inaasahan or parang milagro na posibleng darating sa'yo ngayong year 2025. So in general siya, in terms of money, career, financial, or pwedeng love life or emotion. Okay, so yung sa inyo Pisces, ito yung two cards na unang parang gustong lumabas or gustong magpakita sa inyo. So unahin natin itong number 3, 3 of Cups, and then the Wheel of Fortune. So ibig sabihin, ito yung unexpected happenings na pwedeng dumating sa'yo. So kung halimbawa ngayong 2024, hindi masyadong maganda yung mga pangyayari, dito sinasabi sa Wheel of Fortune na to na fresh new start or end of delays. So, kung marami kang mga delays, maraming stagnation or pwedeng restrictions or anything na negative na nangyari sa 2024, sinasabi na yung 2025 ay ito yung taon na pwede kang makapagsimula ulit. Okay? Makapagsimula ulit mangarap, mag-aral, magtrabaho, magnegosyo, ma-motivate, parang ganun. So, nakikita natin dito na may isang napakabilis or unexpected progress. It's either business, it's either relationship, it's either plans. Okay, so, ibig sabihin niya, sinasabi na puro lang positive, puro lang positive change, moving forward, parang nakikita natin dito. So, unexpected progress, unexpected transformation, change, very positive change sa buhay mo, literal. Maraming magbabago sa buhay mo, mapa-emotional, financial, and nakikita din natin dito yung travel, relocation. Yun yung pinaka-visible dito, relocation, travel, or may bibili ng bagong sasakyan, bibili ng mga plane tickets, or may mga plannings of relocation or new residence, new zip code, or pwedeng new country. Okay? So, maganda to kasi iikot yung Wheel of Fortune in a positive manner, in a positive way. So, ibibigay sa'yo ng universe yung heart's desires mo. So, nakikita ko na may pagbabago. So, kung nanonood ka sa ngayon, Pisces, na parang feeling mo, wow, yung 2024 ay wala namang pagbabago, hindi maganda, ganito, ganyan. Ito yung parang confirmation na sinasabi na magbabago ang lahat. Okay? Everything happens for a reason. But, this year, ito na yung simula. Ito na yung parang pagbangon. Parang phoenix rising from the ashes, na parang sinasabi sa'yo na ito na yung pagbangon mo galing sa putik. Ito na yung pagbangon galing sa paghihirap. Ito na yung pagbangon galing sa lungkot, pighati, galit, hinanakit. So, recovery siya. Okay? Recovery. Okay. So, yun. Next word natin is number 3. 3 of Cups is a celebration. So, yung 2025 mo, marami kang balita, news worth celebrating. So, maraming good news ang posibleng darating sa iyo ngayong year 2025. Maraming joyful announcements like engagement, wedding anniversaries, pregnancy, giving birth, graduation, or pwedeng positive ending siya, alpha, omega. And a time for success, a time for Thanksgiving party, celebration, meron ditong reconciliation, merong forgiveness, and then apology, parang ganun. So, nakikita natin yung celebratory energy mo. So, it's a positive sign na sinasabi na, etong two cards na to, nagsasabi sa'yo na sobrang positive yung posibleng mangyayari sa'yo sa year 2025. Okay. So, kumuha tayo dito, Pisces, ng isang baraha. So, ito ay in general. So, tingnan natin kung ano yung isa na gusto mong pumasok sa'yo. Okay? Unexpected. Okay. So, yun. Another good news. Another blessings and prosperity. Kasi sinasabi sa'yo dito na makakatanggap ka ng mga channeled messages from Spirit. So, ibig sabihin, you are protected, you are being watched, or you are being supported by your spiritual helpers. So, makakatanggap ka ng mga messages from your loved ones na nasa spiritual world na. Nakikita din natin yung literal, pwedeng
good news, maraming emails, chat, call, letters ka na matatanggap ngayong 2025 na posibleng ito yung mga wini-wish mo, mina-manifest mo, ito talaga yung pinapangarap mo sa buhay. So, nakikita ko rin sa'yo na maging mapagmatsyag ka ngayong 2025 kasi maraming synchronicity, symbol, signs na posibleng gustong iparating sa'yo, ibigay sa'yo ng ating universe and yung spiritual helpers mo and then guides or angels or archangels. Okay? And nakikita ko sa'yo dito, maraming good news ka na marireceive sa 2025. Kasi itong hearing messages from Spirit is parang nakikita ko sa'yo na eto na yung parang mensahe na hindi mo masyadong ini-expect. Blessings na hindi mo masyadong hinihintay. Raise or promotion, diba? So Pisces, congratulations. Kasi eto ay posibleng good news din sa usaping money. Kasi kung makikita mo dito, sinasabi sa'yo na congratulations. An increase in your abundance flow awaits you, diba? So may naghihintay sa'yo na increase sa positive flow ng money, okay? Tangible things, material things. Ito ay yung resulta ng iyong positive na focus and willingness to take action based on your divine guidance. So parang, ano to, it's a good harvest. So kung ano man to na ginawa mo sa nakaraan, mga sacrifices, mga hard work, okay? So keep up the good work kasi yung 2025 mo, it's not only wheel of fortune, it's not only new beginnings, but it's a harvest. So parang sinasabi dyan sa'yo na marami kang matatanggap na fruits of your labor or fruits of your success. Okay? So, kung makikita mo dito, meron kang 4 na cards, pero sobrang positive na. Okay? So, ibig sabihin yan, kahit hindi na tayo mag-tropa ng other cards, positive na talaga siya. But, since this is a whole year reading, so kailangan natin na mag-draw ng other cards para makita natin kung talagang ano yung gustong iparating sa'yo ng ating mensahe or I mean ng ating tarot. Okay. Okay, sorry. Okay, first card natin is Justice. Wow. So yun, from your 1, 2, 3, 4th deck, is last deck na natin to. Pisces, sinasabi sa'yo na isa sa unexpected na posibleng mangyari sa'yo is yung balance. So everything will be in balance. Justice will be served. So kung ikaw ay, for example, for several years or for several months, or decades na palagi kang inaapi, palagi kang niyuyurakan yung pagkatao mo, dito sinasabi na you will receive a good karma. You will receive a balanced treatment from someone na parang, or companies, or pwedeng kung sino man yan, institution or communities na parang, alam mo yun, palaging unfair yung treatment sa'yo. Contract signing, okay? Contract signing, it's either career, it's either relationship, may marriage dito, kasal. Merong partnership sa business, partnership sa career, partnership, teamwork, so kung ano pa man to. Itong justice na to, it's a declaration of good karma. So, may good karma na posibleng darating sa'yo. Okay. Princess of Cups, so if you're single, Pisces, nakikita natin dito yung new love, new love life, new source of happiness. Lalo yung mga lalakang Pisces, nakikita ko sa'yo dito na may paparating na isang unexpected love life or unexpected person na pwedeng makatulong sa'yo na makarecover sa mga pain and heartaches mo. Okay? Next is Queen of Swords. Sinasabi sa'yo dito na ito ay, yung Queen of Swords, by the way, Pisces, is same din siya sa Wheel of Fortune. Parang, yung Queen of Swords is nakafocus ka sa pagbabago. Parang gusto mong umalis sa sitwasyon na hindi mo na gusto. So, parang Wheel of Fortune din siya. Naiikot yung wheel para ibigay sa'yo yung tamang
resulta. Okay? And Nine of Swords, so galing ka dito sa Nine of Swords and Queen of Swords. So yun, sinasabi sa'yo na yung mga injustices, yung mga problema mo, emotional, pain, heartache, loss, or fear, doubt, or pwedeng yung may insomniatic, yung may mga Pisces na hindi makatulog, may Pisces na parang naman problema sila sa gabi, sa umaga, parang ganun. So, pagod na pagod sila. So, recovery. Makikita mo yung recovery this year, 2025, from 2024. So, makaka-recover ka sa yung health, may healing, makaka-recover ka sa kung ano man na problema sa salapi. Yung Five of Pentacles natin dito is related siya sa Nine of Swords, and then dito sa Queen of Swords, and then the Wheel of Fortune. So, kung makikita mo, Queen of Cups na to is ito yung result mo. So, sinasabi na sa year 2025, posibleng maayos yung emotional mo. Magiging stable since ito yung pinaka-base natin. Sinasabi na magkakaroon ka ng hustisya. So, ibig sabihin maayos lahat. If single ka, mahanap mo kung ano yung or kung sino yung para sa'yo. If naman gusto mong makaalis sa problema sa pera, problema sa health, or sa healing, gusto mo ng healing, problema sa relationship, family life, or intimate, or mga relationship sa work natin, dito sinasabi na you will recover from any heartaches, from any loss, from any fears, or from any stagnation. So, nakikita ko sir dito, merong 10 of Pentacles sa ilalim. Okay? Yung 10 of Pentacles mo is nagsasabi sa'yo dito na overall, sa usaping financial, hindi ka maghihirap ngayon 2025. So, ibig sabihin, lahat ng pinagpapaguran mo, starting now, ngayon pa lang. Okay? Ngayon pa lang, kung anong ginagawa mo, Pisces, ituloy mo lang. Kasi, lahat ng yan, ng pawis, ng dugot pawis, or sacrifices mo, ay magre-result siya ng lump sum of money, or positive result, positive harvest. Kasi kung makikita mo, may harvest season dito. Okay? So, ibig sabihin, may harvest season, maraming balita na good news. Isa doon yung pera. Pwedeng makatanggap ka ng lump sum of money this year. And at the same time, yung mga efforts mo, ay posibleng mapapalitan siya. Yung, halimbawa, yung effort mo, physical effort, ang kapalit niya is lump sum of money. Financially, you will be successful. You will be prosperous. You will be abundant. And 10 of Pentacles is, yan yung manifestation ng lump sum of money, manifestation of wealth, financial wealth, stability, balance, security. Okay? So, and at the same time, sa ilalim pa niya is Magician. Okay? Magician, and then Ace of Cups, Five of Wands, diba? So, nakikita natin dito na maraming balita, maraming milagro and unexpected events ang posibleng mangyari sa'yo, lalo na sa usaping relationship and money. Ang dami-daming posibleng rason na pwede kang mag-celebrate. Maraming announcement of happiness, announcement of good news. Sobrang grateful ka. And nakikita ko sa'yo, mag-iingat ka kasi since it's Year of the Snake, and nasa ilalim pa niya is Five of Wands, and then Three of Swords, Two of Pentacles. Pag-iingat ka sa pera. Pwedeng yung pagtitiwala natin sa salapi, pag-ingatan natin yun kasi pwede kang ma-scam, and pwede kang maka-encounter ng mga competition, like sa business, or pwedeng sa trabaho, sa kung ano pa man. Marami ding may inggit sa'yo kasi ang daming blessings mo eh. Enormous blessings, huge blessings, and maraming celebratory energy na nakikita tayo dito. Okay? Thank you guys for watching, Pisces. I hope na makuha mo yung energy na to. I hope na makaresonate ka dito. And good luck. Bye!